Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Trust rating ng House of Representatives pagdating sa investigasyon sa flood control scam tumaas ayon sa Pulse Asia. Philippine Army nakahandang magsagawa ng mga rescue at relief operations sa mga komunidad na apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay. Mahigit 140 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na sabat sa Ninoy Aquino International Airport. Ako po si William Theo para sa PNA Headlines. Tumaas ang tiwala ng mga Pilipino sa House of Representatives sa huling quarter ng 2025 ayon sa Pulse Asia. Kasunod ito ng pagkilala ng mga tao sa pagpapakitaan niya ng Kamara ng mga reforma sa gitna ng investigasyon sa flood control scam. Sa inilabas ng Pulse Asia na ulat ng Bayan Survey, 31% ang trust rating ng mga tao sa Kamara, mas mataas ng 6 na puntos mula noong Setyembre. Bumaba ang porsyento ng mga walang tiwala sa Kamara sa 27% mula sa dating 36%. 41% naman ang walang desisyon kung magtitiwala sila sa Kamara o hindi. Ayon sa Pulse Asia, indikasyon ito na nakabantay ang mga Pilipino sa galaw ng mababang kapulungan. Lumalabas din na nanatiling positibo ang tiwala ng tao sa kredibilidad ng Kamara. Bukod dito, 59% ng mga Pilipino ang naniniwalang mapaparusahan ang mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa katiwalian. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, chairperson ng House Committee on Public Accounts, patunay ang survey sa pagsusulong ng Kamara sa pangangasiwang tuloy-tuloy at nakabase sa ebidensya. Malaki rin anya ang kumpiyansa na nagtatrabaho ng propesyonal, bukas at walang pagmamadali ang mga representante. Tiniyak ni Ridon na nakatutok ang kanyang komite na ipinadadaan nito sa tamang proseso ang pagbubusisi sa pondo ng bayan. Tiniyak ng Philippine Army na nakabantay ito sa sitwasyon ng Bulkang Mayon at handa itong tumulong sa mga apektadong komunidad sa Albay. Ayon kay Army spokesperson Colonel Louis De Maala, handa ang sandatahan na magsagawa ng humanitarian assistance and disaster relief sa mga komunidad na matatamaan ng pag-aalboroto ng Mayon. Nakikipagtulungan din anya ang Army sa mga lokal na pamahalaan ng Albay para mapabilis ang paglalaan ng tulong para sa mga apektadong pamilya. Sinabi ni De Maala na binuhay na muli ng 9th Infantry Division ang task force sa GIP kasunod ng pagtataas ng Alert Level 3 sa Mayon. Pinangunahan ng 901st at 903rd Infantry Brigades ang preemptive evacuation at pagbibigay ng seguridad sa mga residente. Mahigit 2,400 residente ang kasalukuyang nasa mga evacuation centers sa mga bayan ng Kamalig, Kinubatan at Daraga at sa Tabaco City. Samantala, nakapamahagi na ang Department of Social Welfare and Development ng mahigit 5,300 family food packs para sa mga pamilyang lumikas dahil sa Mayon. Sa isang post sa social media noong linggo, iniulat na nakapamahagi na rin ang DSWD ng mahigit 1,000 ready-to-eat food packs at mahigit 2,200 non-food items. Mahigit 114.5 milyong piso na halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa isang inspeksyon sa Ninoy Aquino International Airport Complex sa Pasay City noong nakaraang linggo. Sa isang pahayag, sinabi ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group na nakadeklara ang package bilang malachite stones, ngunit nang buksan ay napag-alamang shabu ang laman nito. Mula sa bansang Congo ang nasabing shipment na may kabuuang timbang na 16,848 grams. Nasa kustudiya na ng Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA ang mga droga kasama ang mga sangkot na suspect.
Mahaharap ang mga ito sa paglabag sa Republic Act No. 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act No. 10863 or the Customs Modernization and Tariff Act. At sa balitang pangkalakalan, inaprubahan ng Economy and Development or ED Council ang mahigit 105 billion pesos na alokasyon para sa public-private partnership na nakasentro sa School Infrastructure Project Phase 3. Sa isang news release, inaprubahan ng ED Council ang pondo sa meeting noong nakaraang Huwebes na nakalaan para sa pagpapabilis ng inclusive growth at mga investment sa human capital. Sa ilalim ng pamamahala ng Department of Education, layunin ng School Infrastructure Project Phase 3 na magtayo ng nasa mahigit 16,400 na mga bagong classroom sa 1,095 na paaralan sa Luzon mula March 2027 hanggang March 2028. Tinatayang nasa 800,000 estudyante naman ang makikinabang sa proyekto kada taon. Ayon kay ED Council Vice Chair at DepDep Secretary Arsenio Balisacan, sa pamamagitan ng pamumuhunan sa mga classroom upang palakasin ang pagkatuto, nakakapaglagay ng pundasyon ang pamahalaan tungo sa mas mataas na productivity at mas malakas na human capital. Samantala, pinayagan ng Philippine Competition Commission or PCC ang pagbebenta ng 3 power plants na pagmamay-ari ng Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation. Ayon sa PCC, inaprubahan nito ang pagbebenta ng Caliraya Hydroelectric Power Plant, Botocan Hydro Power Plant at Kalayaan Pump Storage Power Plant or KPSPP sa Clean Energy 9 Power Incorporated. Ang Clean Energy 9 ay pagmamay-ari ng Thunder Consortium na binubuo ng Aboitiz Renewables Incorporated at ng Japanese companies na Sumitomo Corporation at Electric Power Development Company Limited. Nag-aalala noong una ang PCC na baka magtaas ng presyo ang Aboitiz Group at limitahan ang reserve capacity bago ang implementasyon ng Energy Regulatory Commission or ERC approved tariff para sa KPSPP sa ilalim ng isang circular ng Department of Energy or DOE. Upang matugunan ito, desidido ang Aboitiz Group na magpasa ng complete tariff application para sa KPSPP kasama ang ERC sa loob ng itinakdang timeline. Bukod dito, nangako din ang kumpanya tungkol sa pricing at capacity allocation na may kaugnayan sa offer sa reserve segment ng wholesale electricity spot market kabilang ang Luzon Grid. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo at ito ang PNA Headlines sa gahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.